14 pa lang, alaman nato atong kinatibukan. So ako kamong gidasig. Kung akong ibasa niyo sa ato, kaya 1 Thessalonians chapter 5, verse 14 to 22. Unang Thessalonica, Kapitulo 5, 14 to 22. Salon yan. Ang atong ibasa lang diri sa atin, alang nato. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all, see that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. In verse 18, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In verse do not quench the Holy Spirit, do not despise prophecies, taste all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Ang pinaka-highlights nato nining suon, kining sa verse 22, ning abstain from every form of evil. So, mao ni sa pinaka-highlights na akong mensahe ning kapuntagon karon. Ako ibasa sa Binisaya. Busa kami karon magdasig kaninyo mga igsoon, badunga kadtong mga gahit, unruly. Dasiga kadtong mga faint-hearted, kadtong mga nabukatan. Pasana kadtong mga mahuyang, pag mapailubon alang sa tanan. Ayaw kamo pagbalos o gautan ngadto sa gautan ni bisan kinsa. Apan sa kanunay tingwaan ninyo unsay maayo para sa inyong kaugalingon o para sa tanan. Tingwaan nato ang maayo para sa atong kaugalingon o para sa tanan. Pagkalipay sa kanunay, magmainampoon sa ulay hunom. Pila kaninyo kanunay nag-ampo. Ang word diri, pray without ceasing. Kanunay nga nag-ampo. So, dili empty ang imong mind, dili empty ang imong heart, kanunay kang nag-ampo. Pila ka nato kanunay kung dito mapapasalamat sa Ginoo while nagtrabaho sa kabutan. While nakaka sa imong module or while nakaka sa imong trabaho nun, ingon nga amahan or trabaho ingon nga inahan, kanunay kang nag-communicate sa Ginoo. Inana nga akong mind igsoon, inana nga akong heart. Unang ingon ang Biblia, pray without ceasing. Kanunay tang may nampuon kay kung kanunay tayo may nampuon, naki-communicate ka sa Ginoo, kanabang sa mga kausa akong ingon nga, dili empty ang imong mind, dili empty ang imong heart. So, ako tamong gidasig, kay mga sa ingon sa Biblia, rejoice always. Kanunay batang nagakalipay. No? Kay usa na siya, nga fruit of the Holy Spirit, nga natay kalipay. Nang ingon nga mga katawhan sa Dios. Kay dili ko aminado Kristohanon, masulupon. No? Inay mong tapat, sis, Brad, di ko aminado Christian, masulupon. Kaya usay nakapasubo karon sa daghan ng tao, nakapaproblema karon sa daghan ng tao. Kining kawalan-on, kining kwarta, kining panginahanglanon, kining mga butang nga naa niya kalibutan. Pero sa ginlan ta mo igsoon, maato ang tanang butang. Daghan ng tao kwarta stindita, malipayon. Kaya ang tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan, mao ang atong Ginoo. Kung Christian, nakakasamang kahintang, nakakaskawaladon, masulubon ka, wala ang kalipay, di makita, diyan nimo, di ko makaingon nga tinuod ka nga Kristohanon. Kaya tinuod nga Kristohanon, dili na sa mga ibisis sa kalipay. Ining mga butang na sa kalibutan, di na sa mga ibisis. Ang bisis sa itong kalipay na naa kay Jesus, nakakuan ka sa iyang presensya, nakabatik ka sa iyang presensya. Kay kung masulupon mo, naamos panginahanglanon, naamos sa daganang kuan, no, makayungon ko nga dili ka tinuod nga Kristohanon. Kay mo lagi na di na mo ibisis sa atong kalipay.
ang atong base sa kalipay nga naa kay Jesus, nga naa kay paglaom nga naa sa imo ang kasiguraduhan sa kaluwasan. Palingon nga Biblia, rejoice always, pray without ceasing. So, nindot any sa word. Kanagong di man more on miluhod gyud ka, di man kay mibaw daon pa ka, pero ang imong mind, imong heart kanon ay nag-communicate sa Ginoo. Diba? Sugdi ganit na ninyo nga kinabuhit son ako tang pilasi nga after sa nag-worship ka sa iyong kabuntagon, no? Dayon nagkuhan ka na sa imong mga daily routine, nagtrabaho ka, ano na ikuan, communicate ang Ginoo with your minds and with your hearts. Diba? Victorious ka sa tibuok adlaw. No? Wala ginalaot ang imong adlaw, wala nasira ang imong adlaw, victorious ka sa imong adlaw. Tistingi ganit na ninyo. Kanunay communicate yung mind, yung heart sa Ginoo. The rest of the day, di ba, victorious mo. Di man gyud ta makaskip ining mga kalistanan, problema, pero di gid na makatungtong sa imong ulo. Ikaw gid ang nagtungtong, no? So, dili baka na bang ingon ang Biblia, and the Lord Jesus Himself thrust Satan into your sa imong tiilan, lang sa kuan ba nga. So, nana siya sa atong tiilan, di na siya makahatag o gibog aton diri nato. Kanunay nato sa natumban. Anong daghang Christian karon masulubon natumban sa yawa. Wala na hitabo ang Romans 16 sa ilang kinabuhi, no? Ang Romans 16 nagsulti nang ang yawa na sa atong tiilan. Pero kung ang Kristiyano masulubon na sa kinabuhi na di maayo, kanunay nga problema, siguro ang yawa mo ay nagtungtong sa iyang ulo. Dili siya mo ay nagtungtong. Ingon ang word, rejoice always. May nampuon po, no? Sa ako tamong gidasig. Last Sunday, kung saan yung mahimutang duol gid kay sa Ginoo. Kinahanglan nga, tagaan mo siya enough time sa inyong life. No? Sa Ginoo siya, tagaan mo siya enough time, hindi mo dalion ang Ginoo. Mong matakag, odto na din ang imong ampo, dali-dali. So, wag enough time. Kada bang magikuan ka sa Ginoo. So, rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus for you. In everything give thanks. Bisan negatibo ang mga sitwasyon, angay nga pasalamatan ng Dios. Naaman ka sa problema, still angay ka pasalamatan ng Dios kay tungod tro ni anak mo grow ka. Tro ni anak makita nimo ang tabang sa Ginoo. Kay kung wa kay kalistanan, di man mo makita ang tabang sa Ginoo. Sa pagtabang sa Ginoo, makadagkalisod. So, truly, anak, in everything, give thanks for this the will of God in Christ Jesus for you. No? So, yung anak, dapat ang mga Kristyanon makapasalamaton kanunay ngadto sa iyang buhi nga Dios. Dayon. Do not quench the Spirit. Mali siya ang mga espirituhanon ng mga tao. Do not quench. Ngayon ang Biblia, those who are son of God are led by the Spirit of God. Katong mga anak sa Diyos, digyan sa Spirit ko sa Diyos. It means, wala nimo siya ginakwin sa imong kinabuhi. Kanunay nimo siyang ginasunod. Kanunay nimo siyang ginatuman. Ang Holy Spirit, mga igsoon, pwede po nga ato siyang i-quench. Pwede po nga kanang di nato siya tumanon. Pwede nga ato siya paunungon sa iyang iya, sa iyang direksyon, nga rin sa ato. Pero murag pisinabi ang atong pagkaanak sa Dios. Kaya ang mga anak sa Dios, nagapalog sa Holy Spirit. So kung tawag ang anak sa Dios, disobedient son of God. O maning mga disobedient ng mga anak sa Ginoo. Kaya ang mga anak sa Ginoo, nagatuman sa Holy Spirit. Mga kaigsuunan, na ako'y nabasahan nga articles, naghimo niya ang Holy Spirit closer friend to Him. Himo niya ang Holy Spirit na close kayo ngadto niya. Basta kay victorious kayo sa isang life. Ingon nga Kristohanon. No? Kana bang iyang gihimo ang Holy Spirit nga closest friend ngadto niya. Sayang Christian, mas close ngadto sa ang relatives, mas close ngadto sa iyang mga usa ba to? Neighbor, di kay close ngadto sa Holy Spirit. So ang iyang articles gisulat, kana bang inana siya ka close sa Holy Spirit and inana siya ka victorious sa iyang kinabuhi. So do not quench the Holy Spirit. Usahay magud ang ato may matuman, ang atong kabubuton may matuman,
dili ang Holy Spirit. So, wa pa nagyahan sa Holy Spirit, unsaon na to pagkaanak sa Dios. So, ingon diri, these all things hold fast what is good. Dayon, abstain from every form of evil. So, hold fast what is good. Naibili, nadagan tag mga pagtulunan, nadunggan nato every Sunday sa atong gathering, nga maayo, na dapat uktan to nato, dapat ato to siyang i-put into action. Ngay, di lang ta mga katawan, na mahimong pasultiyon, dunay Ginoo. Pasultiyon, murag ka na mga taong religyoso ba? Hindi mga taong religyoso, pasultiyon na sila diagdan. Na sila Ginoo. Mahinaglokon sila sa Dios, pero di manggid kay ang Dios ato lang ipakita sa atong bakbak. Dili manggid kay ang Dios ato lang isulti nga Dios nato siya. Ato ging ipakita ang Dios sa atong binuhatan. Mao gina second permission. Mao gina sa Ginoo nga naa kay Dios nga makita sa imong work. Ingon si James, pakita ko sa inyong pagtuo nga walay buhat. Kung pakita sa tamo sa akong pagtuo nga dunay buhat. Ingon si James. So dapat ang Christian, inaanak siya. Di lang kaya mahimamati, apan mo tuman. Kaya mo na siya kuan, timailan, nga we are true believers, we are true Christian. Nga kanang obedient ta, nato sa atong buhay pa Diyos. So, these all things, na hold fast, what is good. Dayon, abstain from every form of evil. No? So, ini siya nga word, mo-abstain ta from every form of evil. So, kanya ato nasulat din siya mga kaigsunan, layo pa kayang Ginoo, mubalik. O, still, mo din siyang word, na ato nabasahan karon na we need to abstain from all forms of evil, especially anytime mubalik si Jesus. Ako'y balik pagsulti sa inyo, kita ang generation na maka-witness sa pagbalik ni Jesus. Ako na siyang testify, kita ng mga generation. Katong ingon si Jesus, ang symbol sa kuan sa fig trees na Israel. ang usa ka generation mga kaigsuonan 70 years to 80. Nakuha ng Israel 1946. Na-declare sila as nation, as country 1946. Nagsugod ang Israel. Dito nagkuhan ang 71 generation. So 2022 nakakaroon. Tanaw ni mo na siya. So kita gid ang generation na di maka-witness sa pagbalik sa atong Ginoo. Gan pila kasi niyo naka-pray nga Lord Jesus ka. Ginoong Isus, balik na. Biblical na siya. In John 22 verse 28, dunay prayer dito si John nga Lord Jesus ka. Ginoong Isus, balik na. Pila ninyo naka-pray ana? No? Ano na itong nag-pray ana itson? Sabi mo gud mag-pray ta nga Lord Jesus ka na. Kaya nga naman natay problema. Sa pagyod natay daghang gikinahanglan. O na sa sagad prayer sa daghang Christian karon. Tungkol kay gusto sila makaskip sila mga kawala doon, gusto sila makaskip sila mga problema, nag-ampo sila na si Jesus mo balik. Ako naka-ampo ko ba na igsoon kani. Pero karon lay ang akong prayer nga mobalik si Ginoong Hesus. Dili tungod kay naatas daghanang ikinahanglan apan sa presente nga sitwasyon nato karon. Kinsa gikapoy ninyo sa presente nato nga sitwasyon karon? No? Pila kayo nakahiring na pug lockdown. Kay nagtaas na po daw ang COVID. Dili ang sa Pinas. Daghang nasod karon nga nag-lockdown. Di naman totally, pero daghan ng mga nasod because of this. Wa pagit ka man kalabang nganong naka-pray ko nang balik ang ikapoy na to niya atong sitwasyon, kapoy ang atong sitwasyon. Dili tungod kay naata sa problema, dili tungod kay naata sa kanabang panginahanglanon, mo pray ta ako tang kita sigilitas pray nga mo balik ang Ginoo because of our present situation. Ingon ang Biblia, nana siya. Because of this present situation. Last, sa to, Friday, ako i-testify sa inyo
nagpanotaryo mi tungod kay katong gibaligyan na ko nga unit sa una, ibaligyan man po nila sa gikinulad ng pare. So, ang sekretary po sa attorney, Christian po siya. So, nalipay ko, nag-one mile mi, pastor, wakot mi, nagpabaksin. Mao po na ilang standing. Dayon, while nag-istorya mi, usa niya ka mga isulti nga atong city karon nagpasas lang ordinansa. Usan ni siyang ordinansa nga gibuhat nga i-house to house tigid ang vaccine. There is a force na nag-i-force. So kitang mga dili magpabaksin, i-force na gid ka. Or it could be nga di man ka pwede i-force siguro, dili ka pwede matugmol na. Ngam open pa mga mall sa ato. Dito sa Iligan, ay ako'y pamangkin dito sa Iligan, nga bisag kag may tindahan kung wa kay vaccine di ka pamaliton daw. Ito sa ilang barangay. Kaya yung anak sila fanatic pa. Isa fanatic, lunatic. So nabang, kuhan na siguro ilang ulo. Sa ilang mga nasa authority. Nabang, bisag kag may mga tindahan, kuha ng vaccine. Nagkapunta sa maong sitwasyon nato. Sa ilang ibalik na po nila ang kuhan, niya di na makakuan-kuan. Niya, siya, pastor, asa ka tamanago, ali karon kung i-force na yun. Hindi ko nga, text lang ko sa imo. Ang damal na lang yung lawyer. Nagandaghan po na babi. So, kaso bitaw na itong sitwasyon. Kaso kayo, ano bang ikapoy ko? Pero sultihan ka mga kaigsunan, kita magkakaroon ang generation nga di ba kani more on prediction. Kaya ito more on prediction, the coming of Jesus, katong si Jesus sa 700 years pa nagprophecy si Isaiah nga naay son nga ianak ngadto sa virgin. Ug ang iyang ngalan pag Emmanuel. Tinuod man niabot si Mary, na kuan si Mary sa John chapter 1 through sa Holy Spirit, natao siya 700 years. Ano? Unsa gani ang kaniadto more on prophecy, more on prediction. Pagkatao ni Jesus, no? Doon na napoy na yung prophecy na mga 2,000 years mubalik siya. Niya ta karon 2022 na ta karon. So, kita karon ang generation nga maka-witness kanang sa prediction, sa prophecy kanhi. Kita gid ang generation. So, medyo hassle din, apoy niya. Pwede ta mo pray nga, Lord, balik na. Dili tungod kay nagka-problema ko, tungod kay inaani ko, dagan kay kong bayronon. Balik na sa atong presente nga situation. Kapoy. No? Samok kayo, samok. Nga. Kana bang di lang kay isa kitang tanan yun, na presente ini. So, kita mo ang generation nga nakitaw ang realization sa prediction, sa prophecy kani. So, I don't know, say atong gamiton nga term, mahasulta, makapuyan ta, o magpasalamat ta kay nagkamto pa sa word sa Ginoo. Para sa inyo, mahasol ka at the same time, bang magpasalamat ta sa atong buhay nga Dios nga na-realize na nagkamto pas na ang prophecy kani. No? Sa atong buhay nga Ginoo na bang ngananan ako ng atong Dios nga gilagaran ngananan sa kamatinud-anon ang Christian na usay dili. Ang tanang matinud-anon pero timin. Na dili mga matinud-anon igsoon katong dili katong mga Christian mo at dili. Declare I myself no ako i-declare nga kamong tanan matinud-anon diha sa Dios. Hinay mong tapat nga dili ikaw igsoon nga matinud-anon ka. No? So, ginaya ka matinud-anon na atong buhay nga Dios. Basahin mo in Mark chapter 13:31. Di kayo na ko ma-remember ang word. Mark 13:31 or 30. Nga heaven and earth will pass away, but His word remains forever. Nga ang iyang pulong magpabilin, anak ka matinud-anon. Sa pag-yun, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Kamanalay, paananan.
memorize ka na ninyo. Basta kay Hebrews. Nga, ang Ginoo, si Jesus nga itong ilagan, He is the same yesterday, today, and forever. Kasama ang Ginoo. No? Mahason, bako, inani, siguro, magpasalamat po ta. Kay na-realize na ang tubay kayong prediction kani sa atong kapanahonan karon. Once again, akong isulti nga kita ang generation nga magka-witness sa pagbalik sa atong Ginoo. O magpasalamat ta din ang atong Ginoo nga kilagaran. Wa gayud siya mausab. Ang Christian man nausab, no? Ang Christian ramay mausab. Usay mausab ang mind. Usay mausab ang desire. Usay mausab ang heart. Ginala man ang Christian. Agree ba mo? Akong natay kanta na pure heart, that's what I long for. Kaya kung pure ang heart, hindi na siguro mausap. No? Ilang kanino. Ako ginagay, tigulang na kayo na ako kanta. Bago ako na born again, nakadungog na ko ng pure hearts. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. So without changes, ang Christian naman, ang Ginoo wala na usab, ang yang word wala na usab. Ang Christian naman nag-usap-usap ang mind, ang Christian naman nag-usap-usap ang heart, ang Christian naman nag-usap-usap ang desire. Muna ang Christian karon sa atong panahon natin suon, ang nag-usap-usap ang mind, nag-usap-usap ang heart, nag-usap-usap ang desire, ang kinabuhi nalayo na sa pulong sa Ginoo. No, can you agree with me? Amo na yung nagkakaitabo ron sa Christian, especially sa atong time. Sa atong time karon ingon gid ang Biblia, no? Dinata karon kuan kanang atong time karon ang kadautan is worse na. Biyan sa sitwasyon, ano bang worse na? Pero ako tamong sa ginlaligson, ang word sa ginlalig still the same. Si Jesus is still the same. Ang word abstain from all appearance of evil. Di kaya ang nato. Oh. Ang uban ng mga Christian, luag kayo ang ilang pag-apply sa word sa Ginoo. Ano bang luag kayo? Pwede ra i-apply o pwede dili. Anong uban? Pwede ra mo simba, pwede ra mo dili. Anong luag lang yun ba? Ano bang inanak na ang mind sa Christian? But still, ang word sa Ginoo, the same. So, abstain from all appearance of evil. Kinsay nakabalo kayo sa pagbalik sa Ginoo. Kita ng mga Kristiyano. Kita ng mga born again. Kita ng mga katawan sa Diyos. Dili magkamakaingon nga ang mga Katoliko. Dili magkamakaingon nga mga Islam. Dili magkamakaingon nga mga Jehovah's Witness. Kay magpuyo man ginadaw sila sa kalibutan. Kung sa'y may tabo, kalibutan man sila magpuyo. Dilay makatagbo ninyo, dira. Dilay nakasilingal mga Jehovah's Witness. Na dili sila magharit sa kalibutan. Yun ang Biblia, sunugon. Kay doon ay new earth and new heavens na ang Ginoo buhaton sa iyong mga katawan in which righteousness reigns, dirigit sila sa kalibutan. So, di ka makaingon nga nag-prepare sila. Kung okay, they do not know about the Word of God. Wa kay sila nakabalo sa pulong sa Diyos. Kita lang yun. Pero usahay, ang atong kinabuhi, layo sa pulong sa Ginoo. Tungod sa atong pagbati, abstain from all poor appearance of evil. I-abstain nato ang katong tanang purma sa kadautan. The same ang Ginoo nga atong ginagaran igsoon. Gusto siya og huli nga kinabuhi. No? Di ba, diyon ako, ang pinaka-focus nato is verse 22, abstain from all appearance of evil. Gusto ang Ginoo nga ang kinabuhi nato makaplagan nga blameless and spotless. Asa nato nga siya mapasa ka ng word blameless and spotless. In Ephesians chapter 5, in chapter 5:27, o kung sa pagyod, Philippians chapter 2, verse 15, blameless and harmless. Kaya mo harmless? Ingat si Jesus, biwas sa serpent, harmless as a dove. Ay mga Kristiyano, hait kay bakbak, putol ang liyog silingan. Harmless.
nakadungog istorya na 2 ka buok, balos ug 5 ka buok. Kung saan pagka-harmless. No? Philippians chapter 2 verse 15. In Titus chapter 2 verse 12. No? Nga magpuyok ta soberly, righteously in this present life, abstain from all appearance of evil. Mga siya ang requirements sa pagbalik sa Ginoo. Ano, dagan para ba mga Christian na gusto gyud sa rapture? Nagka-problema na, nagkalisod na, mayroon tag mahitabo ang rapture, mayroon tag mag-rapture na, ang pangutana, qualified pa. Murag qualified. Murag angayan. Kung saan nga mahimot ang qualified sa pagbalik sa Ginoo, abstain from all appearance of evil. Nga magaligay ikaw sa tanang porma sa kadakutan. So yun nga na ang mga Kristiyano. Ingon si Pablo, no? Kalabang sa tanan kuan blameless yan. Ako itong ginasig. Siguro na sa kitisipay, kita ang generation na makawitness pagbalik sa Ginoo. Kita ang generation na makawitness sa word na rapture. Pero sa kamaybutan, kinahanglan atong kinabuhi, mahiuyon yun sa word sa Ginoo. Kaya siguro sa akong itisipay, wag yun masab ang word sa Ginoo. Ang atong kinabuhi ng mga katawan sa Dios, ako tamong kasigon 2022. Kinahanglan nga ang atong life mag-fit in sa word sa Ginoo. Mao gina siya. Karabang dili ta mabulag sa word sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kung ingon ang Biblia, we must live soberly, righteously in this present life. Then we must live soberly. We must live righteously. May upungan, dagang pagkulang na, kita yung mga kulangon. Pero kanang kakulangon na ito mga kaigsunan, di na nato tugutan na mabalik-balik pa. No? Kung sa ganito, lasan niya itong mensahe, kung saan yung mahimong patang doon sa atong buhay na Diyos, all our failures and all our shortcomings, no, must be rejected. Dilit na nato postpone pa. Dilit na nato uliton pa. No? Eh sige, talo, Ginoo, manggiloy. Tinuod ba gina, manggiloy on. Mabitaw ng hangtod karon, gitagaan ta niya chance. Hangtod karon, gitagaan niya ang tao chance. O bilang kay mga katawan, gitagaan chance sa Dios. Bisan man gani ang mga believer, kaya ang mga kakulangon ulit-ulit. Ang mga kapakyasan ulit-ulit. Ang mga kainungtang ang merciful, sigat, atong ginagaran. Kaya itagang pa niya chance. So abstain from all appearance of evil. I believe nga ang nako sa inyo, ang Spirit of God is working o pag-iagit mo mga igsoon. Kalabang this year 2022 mas victorious ta. Diyos punta sa alang sa gingarian si Ginoo. Ako tamong didasig. Pangabig mong kalat alang kay Jesus. Pangabig mong kalat alang sa gingarian sa Dios. No? Kung sa galing siya pinaka-significant atong mabuhat sa alang sa Dios, gingarian sa Dios. Winning soul for His kingdom. Encourage you. Mo ang inyong mga balay. Ako tamong ibalay ng encourage na House of Bible Study. Magamit mo sa Ginoo. Ay mo kadlok. Di kay ko kabalo mo tudlo, di kay ko kabalo. Tudloan lagi mo sa Ginoo na kamay atong Ginoo atong gilagaran. Salamat sa atong buhay nga Dios at tatas pagpalindog kung sino pumapagi sa Panginoon.